Sa gabi ng June 8, 2016 sa Baton Rouge, USA, si Lintel Washington, isang 40 years old na guro at nag-iisang ina ng 3 taong gulang na anak, ay natuklasang nagdadalang tao sa kanyang kasintahan. Ito ay si Robert Marks, isang may asawa at ama ng 2 anak. Kaya naman nagplano sila at nagkita sa paradahan ng Walmart upang pag-usapan ang kinabukasan ng kanilang magiging anak. Si Robert ay nagtatrabaho bilang isang assistant principal sa Brookstown Middle Magnet Academy kung saan nagtuturo si Lintel. Hindi handa si Robert na harapin ang responsibilidad sa kanilang magiging anak dahil mayroon na siyang pamilya. Dahil dito pinagbantaan siya ni Lintel na ibubunyag niya ang kanilang relasyon at ang kanyang pagbubuntis sa asawa ni Robert. Hindi maaring isugal ni Robert ang lahat kaya habang sila ay nasa loob ng kotse, ginawa niya ang karumaldumal na bagay sa harap mismo ng 3 taong gulang na anak ni Lintel. Si Lintel Washington ay sinilang noong October 28, 1975 sa Louisiana, USA. Ang kanyang ama na si Calvin Washington ay isang mekaniko at ang kanyang ina naman na si Margie Washington ay isang guro. Meron siyang kakambal na kapatid na babae na pinangalan ng Cynthia Washington. Sa kasamaang palad noong taong 2010, pumanaw ang kanilang mga magulang kaya ang magkambal na sina Lintel at Cynthia na lamang ang natitirang miyembro ng pamilya Washington. Mahilig si Lintel sa pagtuturo at pagkatapos niya makapagtapos, agad siyang nakakuha ng trabaho bilang isang guro. Dedikado siya sa kanyang trabaho at mahal siya ng kanyang mga estudyante. Kaya naman noong taong 2014, kinilala siya bilang Teacher of the Year sa East Baton Rouge. Kalauna nag-asawa si Lintel, ngunit hindi siya naging masaya sa kanilang pagsasama. Hindi nagtagal ang kanilang relasyon at sila ay nagdiborsyo. Pagkatapos nito, nung nasa kanyang mid-30s si Lintel, pumasok siya sa isa pang relasyon at nakipag-date sa isang lalaking kilala bilang Darren Glasper. Sa simula, perpekto ang kanilang relasyon at hindi nagtagal ay napag-usapan nila ang posibilidad na bumuo ng sariling pamilya. Subalit sinabi ni Lintel kay Darren na hindi posible para sa kanya na magpakasal at magkaroon ng anak dahil ilang taon na ang nakalipas ay sumailalim siya sa isang operasyon na nagdulot ng komplikasyon. Sa kasamaang palad, ang mga komplikasyon na ito ay nakaapekto sa kanyang kakayahang magkaanak. Ipinagtapat niya kay Darren na ilang beses na siyang sumubok na magkaanak noon ngunit hindi siya nagtagumpay kaya nawala na siya ng pag-asang magkaroon ng sariling anak. Matapos ang halos 1 taong relasyon ni Lintel at Darren, natuklasan ni Lintel na siya ay buntis. Labis siyang nagulat dahil ito ay isang himala. Kaya naman labis siyang natuwa at na-excite. Masaya rin ang kanyang kasintahang si Darren sa pagbubuntis ni Lintel at napag-usapan nila ang posibilidad na magpakasal. Ngunit ilang buwan matapos ang pagbubuntis, naging magulo ang kanilang relasyon. Si Darren ay nalulong sa alak at pinagbabawal na substance at hindi na matiis ni Lintel ang kanyang mga bisyo. Makalipas ang 8 buwan ng pagbubuntis, naghiwalay ang magkasintahan at nagkanya-kanya na ng buhay. Kalaunan isinilang ni Lintel ang isang magandang anak na babae na pinangalanan niyang Dariel. Pinalaki ni Lintel ang kanyang anak bilang isang solong ina. Pagkatapos niyang isilang si Dariel, nagpasya siyang kailangan niya ng bagong simula. Kaya lumipat siya sa Baton Rouge. Habang nasa Baton Rouge noong taong 2015, nakakuha siya ng trabaho bilang isang guro sa Brookstown Middle Magnet School. Mabilis siyang nakapag-adjust sa Brookstown at agad siyang nagkaroon ng mga kaibigan. Ilang buwan matapos siyang magsimulang magturo sa Brookstown, nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Robert Marks. Si Robert ay buong buhay nang nanirahan sa Baton Rouge. Meron siyang PhD sa education at matagal na siyang nagtatrabaho sa Brookstown hanggang sa na-promote siya bilang assistant principal sa Brookstown Middle Magnet Academy. Si Robert ay kasal sa isang babaeng kilala bilang Kayla at sila ay nakatira sa isang bahay na may isang palapag. Binayayaan sila ng 2 anak na lalaki. Sa kasamaang palad, ang mag-asawa ay nasa proseso ng paghihiwalay. Kahit na sila ay naghihiwalay na, naninirahan pa rin sila sa iisang bahay, ngunit sa magkaibang silid. Kaya si Robert ay nagtatrabaho bilang assistant principal sa parehong paaralan kung saan nagtuturo si Lintel Washington. Hindi nagtagal naging magkaibigan sina Robert at Lintel at nagsimula silang maglaan ng mas maraming oras sa isa't isa. Kalaunan nahulog ang loob ni Lintel kay Robert. Sinubukan niyang labanan ang kanyang nararamdaman para sa kanya, ngunit hindi siya nagtagumpay. Bukod dito ay pinaliwanag ni Robert sa kanya na hindi siya masaya sa kanyang kasal at nasa proseso siya ng pagdediborsyo sa kanyang asawa. Matapos marinig iyon, bumaba ang depensa ni Lintel at ang kanyang damdamin para kay Robert ay lumalim habang mas marami silang oras na magkasama.
Gayunpaman nagpasya silang panatilihing lihim ang kanilang relasyon sa lahat hanggang sa matapos ang debosyo ni Robert sa kanyang asawa. Hindi rin nila gustong lumikha ng hindi kinakailangang atensyon sa kanilang lugar ng trabaho. Noong panahong iyon, madalas pumupunta si Robert sa bahay ni Lintel kung saan lagi niyang pinapalipas ang oras kasama niya at ng kanyang anak na si Dariel. Kalauna nakilala ni Robert ang isa pang babae na nagngangalang Tramika Jackson. Naging magkaibigan ang dalawa at kalaunan ay nagkaroon din ng romantikong relasyon. Si Robert ngayon ay may 3 babae sa kanyang buhay. Ang kanyang asawa na sinasabi niyang hindi siya masaya at nasa proseso ng diborsyo at ang 2 babaeng kanyang niloloko, sina Lintel Washington at si Tramika Jackson. Hindi lang tagal natuklasan ni Lintel na siya ay buntis kay Robert. Nang ipaalam niya ito sa kanya, ayaw niya akuin ang responsibilidad sa kanilang magiging anak. Isang araw sinabi ni Robert kay Lintel na pupunta siya sa isang cruise trip kasama ang ilang miyembro ng kanyang pamilya sa Panama City. Ito daw ay isang uri ng family reunion. Gayunpaman sa biyahe, isinama ni Robert ang kanyang asawang si Kayla. Sa cruise trip, nagpakuha ng litrato si Robert at ang kanyang asawa na dapat sana ay kanyang didiborsyohin. At pinost nila ito sa social media. Mukhang masaya silang magkasama na para bang walang nagaganap na proseso ng diborsyo sa pagitan nila. Isang araw, nag-social media si Lintel at labis siyang nagulat na matuklasan niyang hindi nag-iisang pumunta si Robert sa cruise dahil kasama nga niya ang mismong asawa na hihiwalayan na daw niya. Nadama ni Lintel na niloloko siya at pinagtataksilan siya. Kinawagan niya si Robert para magpaliwanag tungkol sa litrato. Ngunit hindi nito sinasagot ang kanyang cellphone. Nagpadala siya ng mga text message ngunit hindi ito tumutugon. Napagtanto ni Lintel na matagal na siyang pinagsisinungalingan ni Robert kaya nagpasya siyang alamin ang buong katotohanan. Pumunta siya sa bahay ni Robert at labis siyang nagulat na matuklasan niyang hindi ito nakatira sa isang 2-story house gaya ng sinabi nito sa kanya noon. Sa halip nakatira ito sa isang 1-story building. Sa makatuwid, hindi sila nakatira sa magkaibang silid gaya ng sinasabi nito. Labis na nagalit si Lintel nang malaman niyang niloloko siya ni Robert sa lahat ng panahon. Na makabalik si Robert mula sa biyahe kasama ang kanyang asawa, nagpadala si Lintel ng mga mensahe na humihingi ng kasagutan kung susuportahan ba nito ang kanilang magiging anak at magiging bahagi ng kanilang buhay. Gusto rin niyang malaman kung sasabihin pa ni Robert sa kanyang asawa ang tungkol sa kanila at sa kanilang magiging anak. Kaya noong gabi ng June 8, 2016, nagmaneho si Robert patungo sa paradahan ng Walmart kung saan niya hinintay si Lintel. Hindi nagtagal dumating si Lintel kasama ang kanyang anak. Nagkita silang dalawa upang pag-usapan ang tungkol sa pagbubuntis. Gayunpaman pinagbantaan ni Lintel na ibubunyag niya ang kanilang relasyon at pagbubuntis sa asawa nito kung hindi nito aakuin ang responsibilidad sa kanilang anak. Ayaw ni Robert na akuin ang responsibilidad sa kanilang magiging anak. Ayaw din niyang mawala ang kanyang asawa at mga anak. Kaya habang nasa loob ng kotse si Lintel, binunot niya ang kanyang armas at pinaputukan ito sa ulo. Sa harap mismo ng kanyang 3 taong gulang na anak. Pagkatapos ay dinala niya ang labi nito sa isang taniman ng tubo sa Iberville Parish kung saan niya ito itinapon sa isang kanal malapit sa isang ilog. Pagkatapos ay bumalik siya sa paradahan malapit sa tinitirahan ni Lintel at iniwan ang kotse nito na nasa loob pa ang kanyang anak at saka umalis. Noong June 9, 2016 sa Baton Rouge, Louisiana, isang Leslie Farms ang dumating sa gusali kung saan siya nagtatrabaho. Bandang 9 ng umaga, nagpark siya ng kanyang kotse at nang palabas na siya sa paradahan, napansin niya ang isang maliit na batang babae na pagala-gala. Ito'y nakayapak. May hawak na unan at mukhang pagod. Ngunit walang kakaiba rito. Ang paradahan ay nasa tapat ng isang residential building, kaya naisip niyang naglalaro lang ito. Ngunit nang tumingin siya sa kabila ng paradahan patungo sa gusali, napansin niyang walang sino man sa labas na nagbabantay sa bata. Ang batang babae ay napakabata pa para maglakad-lakad ng walang kasama. Kaya nilapitan siya ni Leslie at tinanong kung nasaan ang kanyang ina. Ngunit hindi agad siya nakakuha ng sagot kaya tumawag siya sa 911 at habang kausap ang operator, sinubukan niyang tanungin muli ang bata kung nasaan ang kanyang ina. Nanatili sa linya ang operator habang hinihintay ni Leslie ang pagdating ng pulis. Sa prosesong iyon, narinig ng operator ng 911 na binanggit ng bata na sinaktan ni Mr. Robbie ang kanyang ina at dito natulog daw ang kanyang mami.
Tiningnan ni Leslie ang paa ng bata at doon niya napansin na mayroon itong tuyong pulang likido. Tinanong niya ito kung nasaktan siya, ngunit sinabi nitong hindi. Patuloy niyang tinanong ang bata, umaasang bibigyan siya nito ng mas maraming impormasyon upang matunton ng pulis ang kanyang mga magulang. May dala itong unan, kaya tinanong ni Leslie kung natulog ba ito sa kotse buong gabi. Sinabi ng bata na oo. Pagkatapos ay tinanong niya kung nasaan ang kotse at itinuro nito ang isang asul na Toyota Corolla na nakaparada sa kabilang dulo ng lote. Nang lapitan ni Leslie ang kotse upang tignan ang loob, napansin niyang natatakpan ng pulang likido ang upuan sa harap ng kotse. Nakita niya mga susi at isang pitaka sa loob ng kotse. Tinanong ni Leslie ang bata kung may lumabas na pulang likido sa kanyang mami at sumagot ito ng oo. Nang dumating ang pulis sa lugar at tinignan ang loob ng sasakyan, nakita nilang may talisik nga ng pulang likido sa loob ng kotse. Habang patuloy ang investigasyon, sinuri nila ang plaka ng kotse at natuklasang ang Toyota ay pagmamay-ari ni Lintel Washington at ang batang natagpuan sa paradahan ay ang kanyang 3 taong gulang na anak. Kinausap ng mga investigador ang anak ni Lintel at sinabi nito sa kanila na sila ng kanyang ina at si Mr. Robbie ay nasa kotse at nakarinig siya ng isang malakas na bang at natulog ang mami niya. Pagkatapos ay nakita niya si Mr. Robbie na sinusubukang linisin ang pulang likido at inilagay ang kanyang mami sa lawa. Walang senyales ni Lintel kahit saan at walang pulang likido sa labas ng kotse. Tinawagan ng Special Victims Unit upang tulungan ng bata na sobrang takot na takot. Habang patuloy ang investigasyon, natuklasan ng mga investigador na si Lintel Washington ay isang guro sa Brookstown Middle Magnet Academy. Kaya agad silang nagpunta sa paaralan upang makakuha ng ilang impormasyon. Na makarating sila sa paaralan, kinausap nila ang pangalawang assistant principal, isang babaeng nagngangalang Jamisha Pink Fisher. Sinabi nila rito na natagpuan nila ang anak ni Lintel na pag-alagala sa isang paradahan kung saan natagpuan din nila ang kanyang kotse. Ngunit walang senyales ni Lintel kahit saan. Sinabi ni Jamisha sa mga pulis na kaibigan niya si Lintel at alam niya kung saan ito nakatira. Kaya dinala niya sila sa kanyang apartment. Nang dumating si Jamisha kasama mga investigador sa apartment ni Lintel, nakita na nila ang mga sasakyan ng pulis doon. Hindi pinayagan si Jamisha na pumasok sa apartment dahil naging lugar na ng insidente ito. Gayunpaman pinayagan ng mga investigador si Jamisha na isama ang anak ni Lintel upang mapaliguan at makapagpahinga habang sinusubukan nilang hanapin ang pinakamalapit na kamag-anak ni Lintel. Ngunit bago pa man makaalis si Jamisha, tinanong siya ng mga investigador kung kilala ba niya si Mr. Robbie. Sinabi niyang si Mr. Robbie ay si Robert Marks at binunyag niyang may relasyon ito kay Lintel at nabuntis ito. Sinabi niya sa mga investigador na nabuking ni Lintel na kasal pa rin si Marks sa kanyang asawa matapos itong magsinungaling sa kanya na nasa proseso na sila ng pagdediborsyo. Dinagdag ni Jamisha na pinagbantaan ni Lintel si Robert na sasabihin niya sa asawa nito ang tungkol sa kanilang relasyon at ang kanilang inaasahang anak. Ang bagong revelasyong ito ay nakakuha ng atensyon sa mga investigador. Habang ang mga pulis ay nasa bahay ni Lintel, naghanap sila ng mga bakas at nakakita sila ng mga ultrasound photo sa bag ni Lintel. Natagpuan din nila ang kanyang telepono at nang suriin nila ito, nakita nila ang numero ni Robert at natuklasan nilang maraming beses niya itong tinawagan. Kalaunan dinala ang anak ni Lintel sa Child Advocacy Center sa Baton Rouge kung saan ito kinapanayam ng mga eksperto. Sinabi nito sa mga eksperto na nakarinig siya ng bang nang masaktan ng kanyang mami. Nang tanungin kung sino ang nanakit sa kanyang mami, sinabi nitong si Mr. Robbie. Pagkatapos ay tinanong kung sino ang naglagay ng pulang likido sa kotse. Sumagot ito ng Mr. Robbie. Sa huli tinanong kung nakita nitong nasaktan ng kanyang mami at sumagot ito ng oo. Agad na si Robert Marks ang naging pangunahing suspect sa pagkawala ni Lintel Washington. Inibitahan nila si Robert upang marinig ang kanyang panig. Mabilis na inamin ni Robert na nagkikita sila ni Lintel at walang kaalam-alam ang kanyang asawa tungkol sa kanilang relasyon. Ngunit ang tanungin siya ng mga investigador kung pinagbandaan ba siya ni Lintel na sasabihin sa kanyang asawa ang tungkol sa kanilang relasyon. Itinanggi niya ito. Pagkatapos ay tinanong nila kay Robert kung kailan niya huling nakausap si Lintel at sinabi niyang nagpadala siya ng text ngunit hindi ito tumugon at hindi na daw niya ito nakita mula nung gabing nagkita sila sa paradahan ng isang lokal na Walmart. Ayon sa kanya, nakipagkita siya kay Lintel at nagkaroon sila ng maikling pag-uusap bago sila naghiwalay. Sinabi ni Robert sa mga investigador na pagkatapos nito ay pumunta pa siya sa isang restaurant na tinatawag na Twin Peaks kung saan siya nagstay ng ilang oras upang kumain ng pizza at panoorin ang huling bahagi ng isang laro ng basketball sa TV. Humingi ang mga investigador ng surveillance footage mula sa Twin Peaks restaurant noong gabi ng June 8.
Pinakita sa footage na hindi dumating si Robert sa restaurant na magsagawa ang mga investigador ng forensic search sa cellphone ni Robert. Natuklasan nila na noong May 20, 2016 nag-Google search ito ng pregnant shot at isang online search para sa how to get a rifle. Ipinakita rin sa search history na noong May 28, 2016 na nag-Google search ito ng injection of Clorox at what would happen if you inject bleach into someone's blood. Noong May 29, 2016, isa pang Google search para sa what would happen if he failed to appear for a paternity test in court. Pati na rin kung if the court could order him to pay child support even if the child did not bear his last name. Sinuri ng mga investigador ang iPad ng akusado. Ipinakita ng forensic examination ng kanyang iPad search history ang isang search noong May 24, 2016 para sa a large caliber at noong May 28, 2016 para sa whether a father had to pay child support without his name being on birth certificate. Ang huling ebidensya na nakatulong upang mahuli si Robert Marks ay isang tawag sa telepono na ginawa niya noong June 17, 2016. Tinawagan niya ang kanyang kapatid na babae at sinabihan itong burahin ang search history sa kanyang iPad. Bukod dito, sa karagdagang pagsisiyasat sa telepono, natuklasan nila na bandang 8:19 ng gabi tinawagan ni Lintel ang numero ni Robert. Malapit siya sa parking lot ng Walmart at sinagot ito ni Robert na nasa malapit din. Ang parehong telepono ni Robert at ni Lintel ay naglakbay patungo sa isang lugar na tinatawag na Scotlandville at pagkatapos nito, tumawid ang parehong telepono sa Mississippi River patungo sa isang lugar na tinatawag na Rama. Ang telepono ni Robert at ni Lintel ay nanatili sa lokasyong iyon ng mahigit 15 minutes bago bumalik sa Baton Rouge. Ngunit na makabalik sila sa Baton Rouge, nawala sa radar ang telepono ni Lintel. Bandang 11:35 ng gabi, tumawag si Robert mula sa intersection ng Newcastle Avenue at Sherwood Forest Boulevard. Matapos kausapin ng anak ni Lintel at matanggap ang data ng cellphone, kumbinsido ang mga detective na si Robert Marks ang may kinalaman sa nangyari kay Lintel. Gayunpaman, noong June 10, 2016, si Robert ay naresto at inakusahan ng aggravated na pagdukot ng isang bata at child desertion. Matapos ang kanyang pag-aresto, tumindi ang paghahanap kay Lintel. Hinanap ng mga investigador si Lintel sa lugar kung saan ipinakita ng data ng cellphone niya at ni Robert. Ngunit naging mahirap ang kanilang paghahanap dahil sa lupain at kinailangan nilang suspindihin ang paghahanap pagkalipas ng 5 araw. Iyon ay noong June 14, 2016 matapos siyang mawala. Ang mga detective na humahawak sa kaso ay nakatanggap ng tawag mula sa isang lalaking may-ari ng ilang taniman ng tubo malapit sa kung saan nagping ang mga telepono ni Lintel at Robert. Sa isang kanal sa ari-arian, natagpuan nila ang nabubulok na labi ng isang babae. Ang labi ay labis ng hindi makilala dahil sa matinding init at halumigmig sa South Louisiana. Kinailangan ng pulis na kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng labi, kaya tinanong nila ang kaibigan at katrabaho niyang si Jamisha kung ano ang suot ni Lintel noong huling araw na nakita ito. Sinabi niyang tinignan niya ang surveillance footage mula sa mga kamera ng paaralan at nakita niyang umalis si Lintel. Noong araw na iyon sa footage, napansin niya ang sandals na suot ni Lintel, isang sandal na nakita sa lugar kung saan nakita ang kanyang kotse, habang ang isa ay nasa labi pa ni Lintel. Itong nagkumpirma ng nakita ay si Lintel at ang kanyang magiging anak. Dinala ang labi para sa autopsy at pinakita ng mga resulta na nasawi si Lintel dahil sa isang tama sa itaas na bahagi. At kahit na 7 months pa lamang ang kanyang magiging anak sa sinapupunan, naniniwala ang colonel na may posibilidad na mabuhay sana ang sanggol matapos ang pagkasawi ng kanyang ina dahil sa hindi na puwersa ang fetus. Nasawi lang ito dahil sa pagkasawi ng kanyang ina. Kinumpirma naman ng DNA analysis ng autopsy na si Robert Marks talaga ang ama na magiging anak ni Lintel. Kinailangan ng colonel na gumamit ng DNA records upang makilala ang 40 years old na si Lintel Washington bilang biktima dahil sa matinding pagkasira ng kanyang labi. Matapos matagpuan ang labi ni Lintel, sinubukan ng mga detective na kausapin si Robert. Ngunit tumanggi itong sagutin ang kanilang mga tanong. Sa kabutiang palad, isa sa mga kasintahan ni Robert, isang babaeng nagngangalang Tamika Jackson ang nakipag-ugnayan sa mga detective at sinabi sa kanila na tinawagan siya ni Robert noong June 8 bandang 11:30 ng gabi at pinakausapang sunduin siya. Sinabi niyang sinundo niya ito sa kanto ng Newcastle Avenue sa Sherwood Forest Boulevard.
Nang sunduin niya ito, nakasuot ito ng motorcycle gear. Inihatid niya ito sa lokasyon ng kanyang motorsiklo na nakaparada sa tapat ng Walmart. Natignan ng mga detective ang surveillance footage sa lugar na iyon. Nakita nila sa footage si Tramika Jackson na sinusundo nga si Robert habang naglalakad ito sa Newcastle Avenue. At naniniwala sila sa kanyang pahayag. Matapos makakalap ang mga investigador ng sapat na ebidensya na nagpapatunay na pinaslang ni Robert Mark si Lintel Washington, kinasuhan nila ito ng second-degree murder. Ngunit dahil sa labis-labis na ebidensya, ang second-degree murder charge laban kay Robert ay itinaas sa first-degree murder dahil malinaw na nag-research at nagplano ito ng pagpaslang. Kinasuhan din siya ng kasong intentional na pagpaslang sa fetus o feticide. Tumagal ng 5 taon bago tuluyang nagsimula ang paglilitis kay Robert. Una siya kinasuhan sa Baton Rouge, ngunit ang kaso ay nilipat sa kalapit na parish kung saan natagpuan si Lintel at kung saan pinaniniwala ang nangyari ang pagpaslang. Nang akusahan siya sa parish na iyon, ang mga kaso ay binago sa isang bilang ng second-degree murder, isang bilang ng first-degree feticide, aggravated kidnapping, second-degree kidnapping, obstruction at 4 na bilang ng paggamit ng bawal na armas. Noong December 2021, sa wakas ay nagsimula ang paglilitis at kasama rito ang testimonya mula sa kaibigan ni Lintel, sa kanyang kakambal at sa kanyang anak na nakasaksi sa matinding pagpaslang sa kanyang ina. Ipinagtanggol ng depensa na mahina ang kaso ng estado at walang matibay na ebidensya na nag-uugnay sa kanilang kliyente sa pagpaslang. Ipinangatwiran nila na ang data ng cellphone ay hindi nagpapatunay na kasama ni Robert ang kanyang cellphone na mag-ping ito sa mga tower na iyon. Hindi tumestigo si Robert sa kanyang depensa sa panahon ng kanyang paglilitis. Sa panahon ng paglilitis, napresenta ang prosecution ng nakakakumbinsing ebidensya, kabilang ang testimonya ng anak ni Lintel. Itinampok din ng mga prosecutor ang mga pagkakaiba sa mga pahayag ni Robert sa pulisya at ang presenta ng ebidensya ng kanyang mga online search para sa mga armas. Tinawag ng mga prosecutor na noon na 9 years old na anak ni Lintel sa witness stand upang sagutin lamang ang dalawang tanong. Una, upang tukuyin ang isang litrato ng kanyang ina at pangalawa upang kumpirmahin na siya ang individual sa isang 2016 video ng isang paslit na kinikilala si Mr. Robbie bilang ang lalaking nagpatulog sa kanyang mommy matapos ang isang malakas na ban. Ang asawa ni Robert na nanatili sa tabi ng kanyang asawa sa buong investigasyon sa kabila ng mga ebidensya ay naniniwalang inosente ito. Kilala niya ang kanyang asawa bilang isang mapagmahal na tao at hindi nito magagawa ang gayong kasuklam-suklam na bagay. Gayunpaman, habang nagpapatuloy ang paglilitis, labis na nagulat si Kayla nang malaman ang tungkol sa maraming pagtataksil ng kanyang asawa. Ipinangatwiran ng depensa na si Lionel Burns na hindi kailanman natagpuan ang ginamit na armas sa pagpaslang at kinwestiyon niya ang testimonya ng anak ni Lintel na noong panahon ng insidente ay nagsabing inilagay ang kanyang ina sa lawa. Ipinangatwiran din niya na walang ebidensya na talagang na kay Robert ang kanyang telepono noong panahong iyon at ang lahat ay circumstantial. Ang lahat ay hindi direktang ebidensya. Gayunpaman, noong December 17, 2021, matapos ang 4 na araw na paglilitis, ang mga hurado ay nagpasya at tumagal lamang ng 35 minutes upang hatulan si Robert Marks na guilty sa lahat ng 10 kaso. At noong February 10, 2022, tumagal lamang ng 30 minutes ang hurado upang hatulan si Robert Marks na guilty sa second-degree murder ni Lintel Washington at ng kanyang magiging anak, second-degree kidnapping, first-degree homicide, aggravated kidnapping, obstruction of justice at carjacking. Sa makatuwid, hinatulan siya ng habang-buhay na pagkakabilanggo na walang parol. Ang kanyang asawa ay nagsampa ng diborsyo matapos pasahin sa korte ang hatol na guilty. Tungkol naman sa anak ni Lintel, nakatira na siya kasama ang kanyang ama, si Darren Glasper. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!